Ayop ng mga bukol to. Sa puson ko naman sumasakit. Lintik. Wala na ba tong katapusan? Ano na naman bang binubulong-bulong mo dyan? Magigising ang bata. Anak ng putya eh. Nakakainis na. Gabi-gabi na lang wala nang tigil sa pagkirot ng kung anong di ko maintindihan mga hayop na to sa loob ng mga bukol ko. Bumangon ka nga muna sa kama. Saka hinaan mo sabi ang boses mo eh. Patingin nga kung ano yan. Bakit mo patitingnan? Lintik ka. Hindi ka pa ba nakakita ng bukol kung anong itsura? Anak ng teteng, para ka namang abnormal eh. Bakit ka ba nagtataas ng boses? Ay nag-aalala lang naman ako kung anong klaseng bukol yan. Abay, may isang buwan ka ng ganyan ah. Pakialam mo ba? Alagaan mo na lang ang anak mo at nang matahimik ka dyan. Nakakainis talaga ang sakit. Aray ko! Naawa na si Vanessa sa asawa. Halos mamilipit ito sa sakit sa tuwing tinatangkang hawakan ng bukol sa bahagi ng puso nito. Napapangiwi ito sa tuwing ilalapat ang kamay sa puson para salatin ang bukol. Ay, patingin nga ako nang makita ko kung anong klaseng bukol yan. Bakit ba ayaw mo ipakita? Malay mo kung pigsang taob na kailangang ipa-opera na sa doktor. Anong doktor ang pinagsasasabi mo? Matagal na ako walang tiwala sa mga yan. Matapos magkasunod na mamatay ang mga magulang ko nang dahil sa kapabayaan nila. Wisit naman oh. Kung ano-ano mga walang kwentang bagay ang lumalabas sa bunganga mo eh. Ay, ewan ko sa'yo. Kung ayaw mo diwag, ikaw na nga itong pinagmamalasakitan, ikaw pa tong galit. Mabuti pa nga makalabas na lang. Nawala ng anto ko. Ay, mas mabuti pa nga. Magpahangin ka na muna sa labas nang mawala ang init ng ulo mo. Pigil ang galit ng singhalan siya ng asawa. Nang dahil sa nararamdaman nito, ay naibubuhos sa asawang si Vanessa ang inis. Bago lumabas ng silid si Goryo, napako naman ang paningin ni Vanessa sa kamang pinag-alisan nito. Ano to? Teka, bakit basa? At saka, Diyos ko, napakarami mga uod naman ito. Karen! Karen, gising ka pa ba? Halika nga muna saglit. Bakit po, Ate Vanessa? Tingnan mo nga tong basa sa kama ni Kuya Goryo mo. Parang mga uod to ah. Diyos ko, tama po mga uod. At may mga daladala na kung anong laman yan. Saan po galing to, Ate Vanessa? Hindi ko nga rin alam eh. Kung galing ba kay kuya mo o sa kung saan lang. Ang mabuti pa, ikuha mo na lang ako na bagong pampalit ng sapin ng kama dun sa cabinet. Bilisan mo. Baka mamaya bumalik na si Goryo eh. Makita pa tong mga uod na to. Nakakadiri. Tsaka ang baho. Opo, kukuha na ate. Sinundan ni Vanessa ng tingin ang nagmamadaling si Karen. Kasambahay niya ito sa loob ng 1 taon. Mabait naman ito at mukhang mapagkakatiwalaan kaya madali niyang tinanggap sa trabaho. Pagkalabas ni Karen sa silid ay sakalang niya muling pinagmasdan ng mga uod na walang tigil sa paggalaw. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik na rin ang dalaga, dala nito ang kobre kamang pamalit. Heto na po ate. Ay, buhatin mo muna si Totoy at ilagay mo muna sa kunan niya. Ako nang magpapalit ng sapin ng kama. Labahan mo agad to ha bukas. At saka lagyan mo ng pampabango sa tela para mawala yung bahong amoy. Tama po kayo ate, mabaho talaga na parang nabubulok na laman. Tsaka may tubig na kulay dilaw na parang malagkit. Huwag mo na sabihin, alam mo namang mahina ang sikmura ko eh. Sige na, dali mo na nga to sa labas. Pagkatapos matulog ka na rin, pasado 9:00 na ng gabi. Dapat maaga kang natutulog eh. Sige po Ate Vanessa. Ay teka, ano nangyari sa braso mo? Bakit may sugat? Meron din sa kabilang siko oh. Tsaka sa liig. Mukhang bago lang yung mga yan ah. Ha? Ito po ba? Nagmamadali po kasi akong kumuha ng sapin sa kama kaya hindi ko nakita yung pinto ng cabinet at nabangga po ako. Sige na po, dadalhin ko na lang po tong sapin sa kama sa labahan. Sige, huwag mong kalimutang gamutin ang sugat mo ha. Tsaka uminom ka agad ng gamot para hindi na sumakit yan. Baka magkaroon ka ng kulani sa kilikili, maglalaba ka pa naman bukas. Salamat po ate. Sadyang magaan na ang loob niya kay Karen kahit noong ito'y unang mamasukan sa kanila bilang kasambahay. Kaya naman napabuntong hininga na lang siya nang makita ang sugat nito.
Pagkasara ni Karen sa pinto ay sakto namang bumukas uli dahil pumasok naman ang kanyang asawa. Magpalit ka nga ng shorts mo at ang baho talaga. Kapapalit ko lang ng short ko. Ano kung mabaho? Nandidiri ka na ba sa akin? Hindi naman sa ganun, pero paano naman ako makakatulog kung nalalanghap ko yung mabahong singaw ng bukol mo sa puson? Anak ng putya! Mabuti ka nga amoy lang na mabaho ang pinoproblema mo eh. Ako, masakit at kumikirot ang mga bukol ko sa katawan. At gabi-gabi na lang akong pinahihirapan at hindi pinapatulog. Pagkatapos sasabayan mo pa ako ng mga reklamong ganyan? Kaya nga, ang gusto mo kapag puyat ka, kailangan puyat din ako. Wala kang pakialam na ngayon lang naman ako bumabawi ng tulog dahil sa pagbabantay ng anak mo. Kailan pa ba nagsimula yan? Kinagat lang to ng langgam tapos kinamot ko. Ayun, dumami at nagtutubig-tubig na. Alam mo, nakakainis ka na ha? Bakit ba ang dami mong tanong? Pahiga na nga lang. Hindi na nga napigilan ni Vanessa ang pagtabi sa kanya ng asawa at napansin na lang niya ang short nitong kulay puti. Basa yun ng kulay dilaw na likido. At sa tumitinding amoy ng mabahong singaw mula sa nabubulok na laman, napatakbo na lang si Vanessa sa kusina. Doon ay lumabas ang lahat ng kinain niya. At hinang-hina na napasandal sa lababo. Sakto namang kalalabas lang ng kanyang bayaw mula sa kwarto nito. Binata pa rin ito, may 33 taong gulang na si Barok. Kapatid dito ni Goryo at nakikitira din sa kanilang bahay. Oh, ate, bakit nagsusuka ka? Wala to, masama lang ang pakiramdam ko. Mukhang pawis na pawis ka. Wala bang electric fan? Meron naman ate. Kaya lang maalinsangan ng paligid eh. Mukha yatang uulan. Sige po, akala ko kasi kung sino yung nagsusuka eh. Ako lang to. May nakain yata akong hindi tinatanggap ng sikmura ko eh. Siya nga pala, Barok. Ano kaya kung samahan mong kuya mo na doon sa albularya para matingnan yung bukol niya sa puso niya? Naku, ate, alam mo namang mahirap kumbinsihin si kuya pagdating sa mga ganyang bagay. Lalo pa't babae ang titingin. Malapit po kasi sa katotohanan kung nasaan yung bukol niya. Paniguradong maigpit niyang tututulan ng binabalak niyo. Kailan pa ba nagkaroon ng mga bukol si kuya sa puson? Matagal na nga eh. Ayaw namang magpasama sa ospital. Nag-aalala na nga ako. Kaya lang matigas ang ulo ng kapatid mo. Siguro po, kaya pa niyang sakit kaya hindi siya nakakaisip magpagamot. Ano ba yan, Vanessa? Bakit ang tagal mo naman magsuka? Sige na po ate, tawag ka na ni kuya. Mukhang mainit na naman ang ulo. Isa pa nga yun sa mga pinoproblema ko. Napapadalas ang pagsisigaw niya sa akin. Kung minsan, palagi may topak at nakasinghal. Sige, pupuntahan ko na muna si Goryo. Pagkasabi niya nun sa binata ay tinalikuran niya na ito. At nagmamadali naman siyang nagtungo sa kanilang silid. At nang makalapit na siya sa kama nila, nakaupo na ito sa gilid ng kama at galit na galit habang nakatitig sa kanya. Ano ba? Ang ingay-ingay mo! Nakikita mo lang nagsusuka ako sa amoy mo para kang bata kung makasigaw dyan. Tsaka nakakahiya kay Barok. Anong gusto mong gawin ko ha? Humalinghing? Mag-iiyak ako dahil sa sakit? Gawin mo to ng paraan para makatulog ako. Talagang masakit na eh. Ikaw naman itong matigas ang ulo, hindi ako doktor para gumamot sa mga bukol mo. Linti ka. Wala kang silbi. Ay, imbis na pinagmumumura mo ako at sinisigaw-sigawan, itawag mo sa Diyos. Ipanalangin mo na pagalingin ka. Hindi yung puro kasinghal, wala namang may tutulong sa iyong pagdadabog mo. Magigising na nga bata dahil sa ingay mo. Bakit? Kapag ba tinawag ko ang pangalan ng Diyos, pagagalingin niya ako sa sakit? Peste. Kung ang mga magulang ko nga hinayaan niyang mamatay, ako pa kaya? Hoy, mangilabot ka nga sa mga pinagsasabi mo. Aba, kung hindi ka naniniwalang may Diyos, huwag ka nalang magsalita. Busong ka eh. Sige na, tignan mo na ang mga bukol ko. Gamutin mo. Linisan mo at pagkatapos lagyan mo ng Povidone iodine. Ibinaba ni Goryo ang zipper ng shorts nito, saka yun inilis pababa. Ganon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Vanessa nang makita ang bukol na tumubo sa puson ng kanyang asawa. Diyos ko! Malala pa to sa inaakala ko.
Anong mga bagay na gumagalaw-galaw sa loob? Huwag mo nga akong tinatakot-takot sa mga pinagsasasabi mo. Gamutin mo na lang at na makatulog na ako. Antok na ako eh. Sandali nga! Huwag kang malikot at pinagmamasdan ko mabuti. Diyos ko, Goryo, mga uod. Maraming mga uod na parang naguhukay sa iyong mga laman. Dumadaan sa butas ng mga balahibo mo. Ano ang mga yan? Bakit magkakaroon ng uod ang bukol ko sa katawan? Tama nga ako. Sa'yo nang gagaling yung mabahong amoy at mga uod na bumagsak dito sa kama natin. Napakaraming uod at hanggang sa sahig na. Ano ito? Tulungan mo ako, Vanessa. Lalo lang sumasakit na parang naguhukay sila sa loob eh. Nararamdaman ko na parang sumusuot sila sa mga kalamnan ko. Ay, may lagnat ka na rin eh. Nagkakaroon na ng mga butas-butas ang balat mo. At hindi lang yun umabot na rin pala hanggang sa hita. Kung hindi ako nagkakamali, may bumabarang sa akin. Isang mambabarang ang gumagawa nito. Pero, bakit ka naman paparangin? Wala ka namang nakakaaway. Malay ko ba kung sa sobrang pagkachismosa mo ay may lihim na nagalit sa'yo? At ako ang pinagbalingan? Kung hindi naman naiinggit dahil sa baryong ito, tayo lang ang mayaman at may katulong. Ay naku, ang babaw namang dahilan para gawin to sa'yo. Sige na, tumayo ka na lang ng maayos at ikukuha kita ng maligamgam na tubig para malinisan ko mga sugat mo. Saka na lang ito nakahinga ng maluwag nang tumayo na siya para kumuha ng tubig sa kusina. Pero nadatnan niya si Karen sa may lababo na naguhugas ng mga kamay, braso at liig na parang diring-diri sa sarili. Oh, gising ka pa rin? Tsaka, namumula ng mga mata mo. May sakit ka ba? Wala po ate. Ang init po kasi ng paligid kaya hindi po ako makatulog eh. Naririnig ko rin po yung malalakas na boses ni kuya kaya nawala na po yung antok ko. Kaya nga kahit ako natakot nang makita ko yung bukol sa kuya mo. Kutob ko may bumabarang sa asawa ko. Po, parang napaka-imposible naman po yata yun. Tsaka wala naman po nakakausap o nakakaaway si kuya baka nga ako pang dahilan. Maraming naiinggit o di kaya nagagalit na rin sa akin Madalas kasi akong pagsimulan ng away dito. Ay, kung ganun po, iwas-iwasan na po muna ninyong lumabas at makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Mahirap na, dahil baka kaharap mo ng bumaparang kay kuya, hindi mo pa alam. Ay, may alam ka bang magaling gumamot sa mga biktima ng barang? Ang nanay Dora ko sana, kaya lang hindi naman magkasundo yung dalawa. Hindi po ako sigurado kung ang kilala ko po nanggagamot pa. Kaya lang, pagkatapos daw po na itinakwil ito ng sarili niyang asawa hindi na raw po to nagtangkang tumulong sa iba kaya hindi pa rin talaga sigurado. Baka naman mapapakiusapan pa. Nag-aalala na talaga ako sa Kuya Goryo mo Sige po at kapag nakausap ko po, sasabihin ko po agad sa inyo. Pagkatapos nilang mag-usap ay pumasok na si Vanessa sa kanyang silid. Nadatnan niya si Goryo na nakaupo sa gilid ng kama at namumula na ang mga mata. Indikasyong pinipilit nitong labanan ng kirot na dumadaloy sa bukol nito. May kakilala si Karen na isang albularya na makakatulong para gamutin ang sakit mo. Pero sa ngayon, kailangan mo muna magtiis. Aray, dahan-dahan lang ang pagdampi ng bulak sa bukol ko. Konting galaw nagdudulot na ng sakit Parang nagkakagulo sila sa loob. Butil-butil na rin ang pawis mo. Tsaka maraming mga bukol ang tumubo sa puso at hita mo. Lahat sila kulay ubi na. Ay, at yung iba naman mapupula na. Manipis na ang balat at nakikita ko may gumagalaw-galaw na mga uod sa loob. Ngayon pa talaga nangyari to Kung kailan may dadaluhan akong birthday ng kaibigan kong dumating galing sa Saudi. Sayang din ang pasalubong niya, mga mamahaling pabango at trelo. Pwede ba? Unahin mo munang kalusugan mo bago ang mga material na bagay. Alalahanin mo, hindi madadala sa hukay ang mga bagay na nandito sa lupa. Buhay pa ako. Bakit hukay na agad ang pinagsasasabi mo? Pinagdarasal mo yata mamatay na ako para masolo mo ang kayamanan ko. Pinaiinit mo na lang lagi ang ulo ko
Buhay ka pa nga pero inuud ng katawan mo. Hindi ka ba natatakot na kung binabarang ka nga, may posibilidad na maaaring humantong sa kamatayan ng sakit mo? Mabuti kung mahusay na manggagamot ang matagpuan natin. Paano kung hindi at wala naman palang kakayahan? Tapos ka na ba? Kanina ka pa dyan dakdak ng dakdak. Nakakabingi na ang boses mo eh. Tapos na. Ay, mabuti naman at nawala na ang sakit at makakatulog na rin ako. Pagkasalita nito ay humiga na ito sa kama patalikod sa kanya. Nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Vanessa. Tumabi na rin siya ng higa dito, hanggang sa dalawin na rin siya ng antok. Kinabukasan, maagang nagising si Vanessa para sa kanya namang trabaho bilang isang manunulat ng yugtong pampanitikan, na kung saan ay nagsusulat siya ng mga pangyayaring may kinalaman sa totoong buhay. Ate, tapos na po ako maglaban ng sapin sa kama. Magpapaalam po sana ako na uuwi muna kay nanay. 3 linggo na po kasi akong hindi nakakabisita sa kanya eh. Ay, kaya lang. May trabaho kasi ako ngayon, Karen eh. Pwede bang sa susunod na araw ka na lang umuwi? Bakit ka ba uuwi? Kung tutusin kayong mga katulong, hindi kayo dapat umaalis sa puder namin eh. Baka mamaya niyan, di ka na bumalik. Ang laki pa naman ang utang mo sa amin dahil sa pagpapagamot sa ina mong baldado. Grabe ka naman! Kung makapagsalita ka, tagos hanggang buto. Huwag naman sanang baldado. Pero pwede mo namang sabihin na may sakit na polio. Ano bang mali sa mga sinasabi ko ha? Alam mo naman ako kung magsalita. Kung ganun po, baka pwedeng makautang ulit kahit 4,000. Hindi na po nakakapagtrabaho ang nanay. May sakit po kasi siya. Wala rin po nagbabantay sa kanya. Panggastos po sana sa aking ina. Ako na lang po kasing inaasahan niya makakatulong sa kanya eh. Yun ang sabihin mo. Anak naman ng putya oh. Dinadaan-daan mo pa kami sa paligoy-ligoy eh. Kung ganon, hihingi ka lang ng dagdag sa utang mo. Hoy, may 10,000 ka pang utang na hindi mo pa nababayaran ha? Baka sa susunod ikaw na ang mayaman. Pasensya na po kayo kuya. Ako lang po talagang naaasahan ng nanay ko eh. Nag-aalala na po ako sa kanya kaya nakikiusap po ako. Wala namang problema sa akin ang utang mo. Tsaka may tiwala ko sa'yo. Sa 5 katulong na namasukan sa amin, hindi nagtagal yung mga yun. Ikaw lang yung pinagkatiwalaan ko pagdating sa pera. Abay wag ka. Baka tubuan ng sunga yan. Ikaw pa ang suwagin. Hoy, manahimik ka nga! Ang ingay mo dyan! Ano ba papel mo dito? Ako to nakikipag-usap kay Karen ha? Huwag mo na akong pinakikialaman. Dahil dyan sa ugali mo kaya walang nagtatagal na katulong sa atin eh. Hindi na nga napigilan ni Vanessa ang hindi magalit sa minsang pasingit-singit ng kanyang asawa sa usapan nila ni Karen. Kaya pagkatapos niya itong masigawan, ay umalis ito habang paika-ika ng lakad. Saka muling binalingan ang dalaga. Ay, pasensya ka na sa mga nasabi ng kuya mo ha. Kumuha ka ng 4,000 piso sa pitaka ko. Alam mo naman kung nasaan. Tsaka ipadala mo na sa nanay mo. Marami pong salamat ate, lalo na po sa tiwala. Lagi mo lang tatandaan na ang tiwalang binibigay ko sa'yo 1 beses lang. Kapag sinira mo, hindi ako ang sinira mo kundi ang pagkatao mo. Alam ko po ate. Sige na, at ikaw nang bahala muna kay Totoy. Ano po palang gusto niyong ulam ngayong almusal? Hindi naman ako kumakain ng kanin sa umaga. Lutuan mo na lang ng kahit ano ang Kuya Goryo mo. Kaping itim lang, masaya na ako. Nakakaantok kasi magsulat kapag walang pampagising eh. Tinapunan lang ni Vanessa ng tingin ang umalis na si Karen. Pagkatapos ay muling itinutok ang atensyon sa isinusulat niyang kwento. Hanggang nakaamoy na naman siya ng mabahong singaw mula sa nabubulok na laman ng tao. Kaya alam niyang nasa paligid niya si Goryo. Vanessa, alam mo duda ako sa katulong natin eh. Maligo ka nga muna, hindi yung kung ano-anong pinagdududahan mo. Ako malapit na mapigon sa karereklamo mo ha. Baka hindi ako makapagtimpi, samahin ka sa akin. Wala ka bang trabaho? At akong iniistorbo mo rito? Wala nga. Pinuntahan ko naman si Barok sa kwarto niya. Grabe naman ang lasing. Kaya nga nagagalit ako dahil kanina pagpunta ko sa pintuan ng kwarto ko nakita kong kalalabas lang din ni Karen sa kwarto ng kapatid ko. Hindi kaya
May lihim na relasyon yung dalawang yon. Tanga ka ba? Imposible ang mga sinasabi mo. Kaya pwede, magpasama ka na kay Barok para magpagamot sa kakilala niyong albularyo. At tingin ko may problema na rin yung utak mo. Wag na, wag na. Sa gabi lang naman to sumasakit eh. Pagkasabi ng kanyang asawa ay tumalikod na nga ito sa kanya. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng silid ni Barok. Lumabas dito ang binata at kapansin-pansin ang mahahabang kalmot sa likurang bahagi nito. Dahil wala itong damit pang itaas, nakita niya hanggang sa balikat ang mga sugat. Magandang umaga ate. Si Karen po ba gising na rin? Oo, nakita nga ng kuya mo na kalalabas lang daw ni Karen sa kwarto mo. Sandali nga, ano bang nangyari sa balat mo at maraming mga sugat na parang kalmot ng tao? Wag mo na tong pansinin ate. Dahil bigla ako nangati kagabi kaya kinamot ko. Nakalimutan kong maggupit ng kuko, kaya hindi ko napansin. Ate, naririto na po ang kape ninyo. Salamat Karen ha. Sige na, pumasok ka na sa kwarto ko at baka gising na si Totoy. Baka po naroon si kuya. Ano naman kung nando doon si Goryo? Dahil ba sa pinagsasabi niya kanina, wag mo na lang pansinin yon. Oo nga naman Karen, masyado ka namang matampuin. Saka pagkatapos mo, kunin mo na nga yung marurumi kong damit sa kwarto. Lalo na yung sapin ko sa kama. Narumihan ko yung kagabi at hindi na ako magiging komportable sa susunod na matutulog ako. Opo Kuya Barok. Nang makaalis si Karen, ay sakalang naalala ni Vanessa ang tungkol sa sinabi sa kanya ni Goryo. Dahil siguro sa maruruming damit kaya pumapasok si Karen sa kwarto ni Barok. Pagsapit ng gabi sa kwarto ni Vanessa ay hindi siya mapakali. Hindi siya sanay na hindi katabi ang asawa sa pagtulog. Nagpaalam lang sa kanya si Goryo na pupunta raw ito sa kaibigan kaya't gagabihin daw ito sa pag-uwi. Naisipan na muna niyang magpahangin sa labas. Pero nang mapatapat siya sa pinto ng kwarto ni Karen, nakarinig siya na parang may umiiyak o nagsasalita. Karen, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? May problema ba? Kanina ko pa nga siya tinatawag ate. Kasi dinig na dinig ko dito sa kwarto ko ang mga pag-iyak ni Karen. Ay, kanina pa ba? Bakit hindi mo ko tinawag? Kasi ate, pasado 10:00 na ng gabi. Akala ko po tulog na kayo. Karen, buksan mo pinto. Si Ate Vanessa mo ito. Ano ba nangyayari sa iyo dyan sa loob? Sirahin ko na kaya ang pinto ate. Kinakabahan na po ako eh. Baka kung ano na nangyayari sa kanya sa loob. Hindi, wag muna. Baka mamaya may pinagdadaan ng problema si Karen. Ang mabuti pa, hayaan na lang muna natin siya mapag-isa, ha? Pinigilan na lamang ni Vanessa ang kanyang sarili na mag-usisa pa sa dalaga. Dahil pagkaalis niya sa tapat ng pinto, dumating naman ang gumagapang na si Goryo. Hindi sa kalasingan kundi sa matinding pananakit ng bukol nito sa puson. Nakita niya rin na kinakapos ito ng lakas dahil sa matagal nitong tiniis ang kirot. Kuya, ano nangyari? Bakit namumutla ka? Tulungan niyo ako na mahubad ang pantalong ko. Diring-diri na ako sa sarili ko. At sa kaiyang inabot ko sa kaarawan pa mismo ng kaibigan ko. Barok! Dali natin ang kuya mo sa may sofa, malapit sa electrical. Tsaka, ikuha mo na rin ang damit, pamalit ang kuya mo. Sige ate, dahan-dahan lang at ikukuha ko muna ng tubig si kuya. Si Karen, nasaan ba? Gusto ko na magpagamot. Hindi ko na talaga matagalan ng sakit. Hanggang sa maselang parte ng katawan ko. Hindi ko may paliwanag ang kirot. Sobrang hapdi. Tiisin mo muna, may problema din si Karen at kinakatok nga namin ni Barok sa kwarto niya. Hindi rin kami pinagbubuksan ng pinto eh. Siguro dahil nasasabik na sa nanay niya kaya walang tigil sa pag-iyak. Peste naman parang wala tayong katulong. May mas bibigat pa ba sa problema ko? Baka naman binaparang ka na ng mga babae mo. Ano bang babae ang pinagsasasabi mo? Sa katigil-tigilan mo nga ang kabibintang sa akin ha? Intindihin mo na lang ang sakit ko. At baka marinig ka ng kapwa mong demonyo, totohanin pang bara nga ito. Hindi ka kasi nagpapagamot. Ayaw mo sa doktor, ayaw mo rin sa albularyo. Ano
ba gusto mo mangyari? Mamatay ng nakatarakang mata dahil sa sakit? He! Malis ka nga sa harapan ko at baka masapak lang kita. Kapon pa ako nagtitimpi sa'yo ha. Tawagin mo si Karen at gusto ko siya makausap. Nagpapahinga na nga ang tao, iniistorbo mo pa? Hoy! Swelduhan siya dito. Malaki rin ang utang niya sa atin. Kung pwede nga lang, huwag na siya matutulog para naman may silbi at hindi sayang ang perang ginagastos ko sa kanya. Barok, ikaw na nga ang kumausap sa kuya mo at nagsisimula na naman. Tatayo na lang sana si Vanessa nang hindi sinasadyang madulas siya sa malagkit na likido na nagkalat sa sahig. Lumapat yon sa palad niya kaya naamoy niya ang mabahong amoy ng nabubulok na laman ng tao. At sa tindi ng pandidiri sa nahawakan, hindi na rin niya napigilan ang masuka. Kung mahina ang sikmura mo, huwag ka na lang dumikit sa akin. Dahil para mo na rin akong pinapatay kapag nakikita kita nagkakaganyan sa harap ko eh. Ate, ako na dito. Magugas ka na lang ng kamay. Kung alam ko lang na si Barok pala ang mag-aalaga sa akin pagdating ng araw, di na sana ako nag-asawa ng walang silbi. Ay, tumigil ka! Kahit sino masusuka talaga sa amoy mo. Hindi ka ba nababahuan sa sarili mo? O sadyang manhid ka na at wala nang pakiramdam sa katawan mo? Tawagin mo na lang si Karen. Hindi yung kung ano-ano na lang ang mga pinagsasasabi mo dyan. Kahit madulas ay nagawa ni Vanessang tumayo at maglakad papunta sa lababo. Doon ay paulit-ulit niyang sinabunan ng mabangong sabon ang palad niya. At kahit may sabon na yon, nangingibabog pa rin ang mabahong amoy nito. Naligo na rin siya at nagpalit ng damit. Saktong paglabas niya ay nakita niyang muling naghihilamos ng tubig si Karen. Mapupula ang mga mata at napakaraming sugat sa katawan. Kanina pa ako nag-aalala sa iyo pati sa pag-iyak mo sa loob ng kwarto mo. Ano bang problema at nagkakaganyan ka? Wala po ate, malalaman din ninyo kung bakit. Basta ate, parang gusto ko na pong umalis dito. Natatakot po ako sa bahay na to. Ano? Yung mga kasama po kasi natin sa bahay, parang may mga weirdong kinikilos. Pati yung biglaang pagkakasakit ni Kuya Goryo. Napapadalas yung pagsisinghal niya sa akin. Katulad ngayon, tinatawag niya ang pangalan ko. May sakit lang ang Kuya Goryo mo. Intindihin mo na lang. Huwag ka na munang umalis. Paano nanay mo? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Hindi naman po ganun ang pakikitungo sa akin ni Kuya Goryo dati ate. Pero simula nung magkasakit siya, nagbago ng pagtrato niya sa akin. Bakit? May reklamo ka na ba sa kapatid ko? Ano bang gusto mong palabasin? Huwag kang gumawa ng kwento na puro mga kasinungalingan. Sige ate, aalis na ako. Tatalikod na sana si Karen kay Vanessa nang hawakan niya ang braso nito para saglit itong pigilan sa pag-alis. Tiningnan niya ito ng may pag-aalala at pakiusap. Mamaya na tayo mag-usap. Saka, hindi ka na matatakot dahil sumulat na ako kay Nanay Doray. Padating na siya bukas ng umaga galing sa probinsya ng Leyte para gamutin ang asawa ko. Kaya habaan mo pa sanang pasensya mo, ha? Totoo ate, darating dito si Nanay Doray. Akala ko ba galit siya kay kuya? Bitiwan niyo na po ate ang braso ko, magpapahinga na po ako. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Huwag ka na mag-alala, Barok. Humingi na ako ng tawad para gamutin ng nanay si Goryo. Salamat, ate. Hihintayin ko na lang po si Nanay Doray bago ako magdesisyon kung aalis ako o mananatili sa bahay ninyo. Ikaw naman, Barok. May ginawa ka ba kay Karen at nagkakaganon siya? Wala, ate. Ano bang pinagsasasabi mo? Ngayon ko lang nakitang natakot ng ganon si Karen. Napansin ko rin na nanginginig ang mga kamay niya. Sana nga wala. Ayaw kong masaktan si Karen dahil para ko na rin siyang kapatid. Wala nga ate. Saka paano ko namang gagawin yun eh. Bihira kami mag-usap ni Karen. Kaya hindi po ako magiging dahilan ng takot niya. Sige at pupuntahan ko na si Kuya Goryo. Masaya akong malaman na may gagamot na kay Kuya. Ay, sana nga mapagaling ni Nanay si Goryo. Ate, bakit nga pala ngayon nyo lang nabanggit na meron pala kayong inang manggagamot?
Hindi ba't noon nagtanang kami at tinakwil ako ng nanay ko? Tsaka mortal na magkaaway yung dalawang yun eh. Hindi ko nga alam kung papayag magpagamot si Goryo kay nanay. Malaking problema nga yan, ate. Tiyak na si Karen ang pipilitin nitong humanap ng manggagamot para sa kanya. Kapag nalaman niya na ang nanay mo ang titingin ng mga bukol niya. Naiwan na lang sa malalim na pag-iisip si Vanessa matapos iwan siya ni Barok. At sa pagtungo niya sa sahig na natapakan ni Barok, nakita niya ang isang maitim na botones ng polo o damit. Inikot-ikot niya ang bagay na yun, kaya nang matiyak na wala naman iyong halaga, isinilid niya yun sa kanyang bulsa. Dumating ka pa! Talagang inaasa mo na kay Barok ang responsibilidad mo sa akin bilang asawa! Ako talagang nakakahalata na sa'yo ha. Sa tuwing magkakalapit tayo, palagi ka nalang galit sa akin. Ano bang problema mo? Ang problema ko, palagi ka nalang tumatakas kapag kailangan kita. Inaasa mo ang trabaho sa iba eh. Hindi naman silang asawa ko kundi ikaw. Paano hindi ako aalis palagi kang galit? Mahiya ka naman sa kapatid mo. Tsaka natatakot na rin si Karen sa'yo ah. Ayun, nagpapaalam na sa akin kanina at aalis na raw siya sa bahay na ito. Ba't ang lintik na babaeng yan? Ako pang ginawang sangkalan? Talagang gagawa na yan ng paraan para makaalis eh. Sa laki ba naman ng utang sa'yo? Aba, gamitin mo rin ang utak mo paminsan-minsan. Ewan, lahat na lang may dahilan ka. Binibigyan mo ng katwiran. Habang nagtatalo sa harap ni Barok sina Vanessa at Goryo, abala naman ang binata sa pagbibihis ng damit sa kapatid. Habang si Vanessa ay walang tigil sa kakasalita, napadako naman ang kanyang paningin sa botones ng polo ni Goryo. Katulad yun ang bagay na nasa bulsa niya. Pero dahil nasa ibaba naman ng polo ang kulang na botones, hindi nahalata ng kanyang asawa ang bagay na nawala sa damit nito. Ano? Magtititigan na lang ba tayo sa sala na to? Gusto kong makausap si Karen para sa kakilala niyang albularya. Kuya, pumasok na si Karen sa kwarto niya eh. Tsaka hating gabi na, matutulog na yun. Pinapunta ko ng nanay Doray dito sa bahay para gamutin ka. Parating na siya bukas kaya umayos ka. Anak naman ang teteng oh. Pag minamalas ka nga naman. Sa bunganga at ingay mo pa lang, nakukulilid ang tenga ko. Idadagdag mo pa ang bibig ng nanay mo. Parang baril ang uso ng mahal kong biyana na yon. Pwes, wala kang ibang pagpipilian kundi magpagamot sa kanya dahil malakas ang kutob kong mambabarang gumawa nito sa'yo. Kahit pa, kinausap mo muna sana ako bago ka nagdesisyon. Baka nakakalimutan mo na nang minsan magkasagutan kami tungkol sa'yo, sinabi kong hindi ako hihingi ng tulong sa kanya. Tapos ngayon, kailangan ko pa magpagamot sa kanya? Ay kung kinakailangang humingi ng tawad kay Nanay Doray, gagawin ko, mapagamot ka lang. Para kang walang sakit kung makapagsalita eh. Hindi ko nga rin alam kung bakit biglang nawala ang pagkirot. Sana nga, gamutin ako ng nanay mo. Sa pagkakataong nito ay mahinahong nakipag-usap sa kanya si Goryo. Pagkatapos nitong magsalita ay pumasok na rin ito sa kanilang silid. Napipilitan namang napasunod siya para magpahinga at matulog. Pagdating niya sa kwarto ay padapang nahiga si Goryo sa kama. Dahil pati likod nito ay tinubuan na rin ng mga bukol. Sakalang bumundol ang takot sa kanyang dibdib sa posibleng mangyari kay Goryo sakaling mabigo ang kanyang ina. Kinabukasan, malalakas na katok sa pinto ang bumungad sa mag-asawa sa kanilang silid. Ay, buksan niyo nga ang pinto! Mapitirit na ang sikat ng araw, nakahiga pa kayo mag-asawa. Ay, Goryo! Gising na! Nasa labas na si nanay! Bakit ba? Natutulog pa ang tao eh. Hoy! Ano ba? Hindi niyo ba ako lalabasin dito? Mga inutil! Tamad! Labasin mo na nang tumahimik na. Yan na ba ang sinasabi ko eh. Simula na ng kalbaryo ko sa sarili kong pamamahay. Sisirain kong pinto ito kapag hindi niyo pa ito binuksan. Ay, bubuksan na po! Tatamad-tamad pang tumayo si Vanessa papalapit sa pinto. Hinawakan niya ang seradura sa kahinila yon pabukas. At sa pagbukas naman niya, sinabayan yun ng pagbubunganga ng kanyang ina. Paglingon naman niya sa kama kung nasaan si Goryo,
Kitang-kita niya kung paanong itaklob ng asawa ang puting una nito sa tainga. Kita mo ng kabastusan ng asawa mo? Kaya hindi malabong mabarang kapag ganyang ugali ang pinapakita sa tao. Hayaan niyo na, nanay. Asawa ko na po si Goryo kaya wala na po tayong magagawa. Ganyan ang ugali niya simula nang magkasakit siya. Bumagsak na ang katawan ng asawa mo sa nakikita ko sa kanya. Hindi lang basta-basta mambabarang ang gumawa dito sa kanya. Nakahanda naman ba magpagamot ang asawa mong mataas ang tingin sa sarili? Opo, Nay. Kagabi nga po halos mag-iiyak na si Goryo sa sakit ng mga bukol niya sa katawan eh. Kung ganon, sa gabi ko lang maaaring makilala ang barang na ginawa sa kanya. Gusto ko ring makita kung ano ng itsura ng mga uod. Doon ko lang may sasagawa ang ritual ko sa paghihilamos ng usok. Magagamot pa naman ho ninyo ang asawa ko, Nanay? Oo naman. Tiwala akong mapapagaling siya. Pero hanggat hindi ko nakikita ang sugat at bukol niya, kapag namatay siya sa sakit niya at hindi siya napagaling, uubusin ito ang lahi at pamilya ng unang biktima. Biglang hindi mapakali si Vanessa sa sinabing yon ni Nanay Doray. Kung kaya, naisara niya ang pintuan ng kanilang silid at dinala ang matanda sa sala para hindi marinig ni Goryo ang mga sasabihin ni Nanay Doray. Pagdating nila sa sala ay ibinaba ng matanda ang maliit na bag na dala nito saka ipinatong sa lamesa. Natitiyak niyang mga gamit yon ng matanda. Kahit 55 taong gulang na ito ay bakas pa rin ang angking kagandahan nito noong kapanahunan niya. Nanay, para saan ang gagawin mo? Ang pagbebendisyon gamit ang usok na nagmumula sa balat ng puno ng nyog. Nyog na hindi pa namumunga at bulaklak lang ng bulaklak. Ano po bang kakayanan ng usok na magmumula sa balat ng nyog? Nilililis lang nito ang masasamang enerhiyang gumagala sa loob ng bahay na ito. Nasaan ang ipinagmamalaki mong katulong? Nasa kwarto po niya o di kaya po baka nasa kusina. Sabihan mong ilabas muna ang aking apo sa bahay na ito habang isinasagawa kong ritual. Lalo pa kung ang anak mo ay hindi pa nabibinyagan sa simbahan. May paniniwalang ang sanggol na wala pang binyag, madaling kinakapitan ng masamang enerhiya at sila ang pinagsisimula ng mga mambabarang. Nanlalaki naman ang mga mata ni Vanessa dahil sa narinig kay Nanay Doray. Saktong papalapit si Karen na may dala ng itim na kape. Kanina papalagising ang dalaga. Mabutit narito ka na. Kunin mo na muna si Totoy at doon muna kayo sa may garahe. Ipatatawag ko na lang kayo kay Barok kapag pwede na kayong pumasok, ha? Opo, ate. Mukhang magandang katulong mo, Vanessa, ha? Matangkad at balingkinita ng katawan. Tsaka maputi rin. Bata pa po si Vanessa. Maganda naman ang enerhiyang nakikita ko sa kanya. Baka naman po dahil tinimplahan kayo ng paborito ninyong kape. Parang gano'n na nga. Binuntutan pa ng tawa bago humigop ng kape sa tasa si Nanay Doray. Habang hinihintay nitong makalabas ang may dala ng bata na si Karen. Pagkatapos ay muli nitong binalingan ang panindi at balat ng nyog. Mariin itong nakapikit saka umusal ng panalangin. Tumayo ito at umikot sa kabuuan ng bahay. Habang nakapikit ay nagpaalala itong makabalik sa lugar kung saan ito nanggaling. Para naman akong sira nito, Nanay Doray, kailangan po ba talagang alalayan ko kayo? Pwede naman ninyong imulat ang mga mata ninyo, ah. Hindi maaari. Dahil kapag ginawa ko yon, mawawala ang aking gabay at sa una pa lang matatalo na ako ng bumabarang kay Goryo. Kinakabahan na ako na sa mga pinapakita niyong ritual. Para namang hindi totoo. At ang akala mo ba gawang biro lamang itong ginagawa ko? Kaya nga ako nagalit sa'yo, hindi ba? Nang magtanang kayo ng lalaking yon, nawala na rin ang aking tagapagmana. Kaya kahit matanda na ako, kailangan ko pa rin gawin kung anong nakaatang na tungkulin ko rito sa lupa. Pwede na po kayong magmulat. Nandito na tayo sa may sofa. Sakalang ding nagmulat ng mga mata si Nanay Doray. Inalalayan ni Vanessa na makaupo ang kanyang ina at parang hinang-hina itong napasandal sa sofa. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. Maghihintay muna tayo ng pagdilim saka ko titingnan ng mga bukol sa katawan ni Goryo.
At kung pwede, kapag ginagamot ko siya, huwag muna siyang magsasalita, lalo na akong pagmumura. Opo, nanay. Ubusin niyo na po muna yung kape niyo at pupuntahan ko na muna si Karen sa garahe, baka naiinip na yon. Pwede na. Teka, ano bang nabuko sa bulsa mo na may mabigat na enerhiya sa loob? Ito po ba, nanay? Napulot ko lang po itong botones kanina. Sa polo pala ni Goryo, kulay itim po kasi. Pahiram muna at nang maitabi ko kung gamit yan ni Goryo. Dito na yan sa akin para kung sakaling mangangailangan ako ng gamit niya ay may mailalagay ako sa baong may baga para pausukan ko. Pagkatapos po ibalik niyo sa akin ha. Kakailanganin ko rin ang damit na pinaglalagyan nito kung polo o short. Suot pa po ni Goryo. Sige na, puntahan mo na si Karen. Iiling-iling na nagtatakang tumalikod si Vanessa sa kanyang ina para puntahan sa garahe si Karen. Pagdating niya doon, nakita niyang parang may pinagtatalunan sina Barok at Karen. Pero nang lumapit siya, ay bigla itong tumigil at mabilis na nawala ang nakita rin niyang galit sa mga mukha ng dalawa. Oh, ate, nariyan ka na pala. Akala ko kasi nilabas lang talaga ni Karen si Totoy. Si Nanay Dora yung nagpalabas sa kanya para magsagawa ng ritual. Hindi ko alam nagising ka na pala. Hinahanap ka ni Nanay kanina eh. Karen, akin na si Totoy. Mauna na kayong pumasok. Opo ate, papasok na po ako. Sasabay na rin po ako kay Karen. Tangulang ang isinagot ni Vanessa sabay sa pagtalikod ng dalawa. Nang silang dalawa na lang ni Totoy ang nasa garahe, napansin niya ang isa pang kulay itim na botones. At sa pagyuko niya para damputin ang bagay na yon, napansin niyang may bahid ito ng dugo. Muli siyang napasulyap sa pintong pinasukan ng dalawa. Siya namang paglabas din ni Nanay Doray. Ano ba't ang tagal mo? Nakasalubong kong dalawa, naubos ko ng kape ko, hindi ka na bumalik. Nakakita po kasi ako ng botones na kaparehas ng nakuha ko at binigay ko sa inyo. May bahid po ng dugo at hindi ko alam kung bakit kinabahan ako nang mahawakan ko ito. Malalaman lang natin kung anong ibig sabihin nito pagsapit ng gabi sa muling pagsakit at pagtibok ng mga bukol sa katawan ni Goryo. At kung hindi ako nagkakamali, maaaring dalawa ang kanyang bibiktimahin. Bakit kaya nanay? Biglang umatake sa pamilya ko ang mambabarang. Dalawang uri ng mambabarang na kadalasang binabaliwala lang ng tao. Isang malayo at isang malapit. Hindi natin sila matutukoy kapag alam nilang may humahadlang sa kanilang kapangyarihan. At kapag hindi ko ito nakayanang labanan, maaaring ikamatay ko. Delikado po palang maging isang manggagamot ng mambabarang. Kung may kontak lamang ako sa kaibigan kong isang mambabarang din, pwede niyang kontrahin ang bumarang sa asawa mo. Bakit po ba kayo naghiwalay? Ay, mahabang kwento. Biktima kasi siya ng panggagahasa noon at nagbunga ang pang-aabusong yun sa kanya. Itinakwil ito ng dati niyang asawa na kaibigan ko rin. Kaawa-awa ang sinapit ng gumahasa sa kanya. Pinatay niya sa pamamagitan ng pambabarang. Tama lang pong ginawa niya. Hindi siya dapat lumayo sa inyo. Ang alam ko kapag gustong pumatay ng isang mambabarang, kailangan ng may kapalit. Hindi ko alam kung anong inalay niya sa hari ng itim na karunungan at bigla siyang nawala. Naniniwala naman po ako na kaya ninyo, nanay. Pumasok na po tayo sa loob at bigla akong pinagtaasan ng balahibo sa katawan. Pagkatapos mag-usap ng mag-ina sa labas ng garahe, nagpasya na silang pumasok sa loob ng bahay hanggang sa may sala. Dito nila nadatnan ang nakaupong si Goryo habang nakasandal sa sandalan ng sofa. Akala ko wala na kayong balak pumasok sa loob eh. Magsisimula ka na naman ba? Nainip lang ako. Ano, Nay? Gagamutin mo na ba ang sakit ko? Oo, pagsapit ng gabi, kapag nagsimulang manakit ang mga bukol mo sa katawan, indikasyong nagsisimula na silang magsipagkalaw. Ang ibig niyo pong sabihin, kailangan ko pa masaktan bago niyo ako gamutin? Santa Maria naman, nanay. Halatang may galit pa rin kayo sa akin yan eh. Ang ugali mong yan ang kinaiinisan ko eh. Paano ko malalaman ang sakit mo kung tahimik ang kirot sa katawan mo? Tsaka, huwag mong maipasok-pasok ang personal na problema natin sa usapang ito.
buhay mo ang nakataya. Epektibo ba naman? Maghinay-hinay ka nga sa mga pinagsasabi mo. Ina ko pa rin ang kaharap mo ah. O siya, maghihintay na lang ako sa pagsakit ng mga bukol ko. Kakainis talaga. Kailangan mong magtiis kung ayaw mong pati ang kapatid mo'y madamay dito. Huwag niyo nga akong pinaglololoko. Teka, nasan ba si Barok ngayon? Pumasok kanina dito kasama si Karen. Oh, nandirito na pala si Karen eh. Oy Karen, nakita mo na ba ang Kuya Barok mo? Pumasok po kanina sa silid niya. Masama daw po ang pakiramdam eh. Tsaka napansin ko po sa mga sugat niya dumudugot, kumikirot na daw. Peste talaga yung lalaking yan oh. Baka napaaway dyan sa kanto. Baka naman hindi. Tanungin mo na muna si Barok. Malakas ang kutob ko na hindi simpleng sugat ang nararamdaman ng kapatid mo dahil nagsisimula ng barang sa pamilya ninyo. Ay nako, naloko na. Ang dami niyong alam. Baka naman kayo mambabarang. Dahil kayo lang naman na may matinding galit sa akin eh. Magdahan-dahan ka sa iyong pananalita. Dahil kapag binarang kita, hindi lang bukol sa katawan ang gagawin ko sa'yo. Palalakihin ko ang dila mo dahil sa matalas kang magsalita. Tama na nga po, Nay. Natatakot na po ako. Eh kung ganon, ihanda mo ang sarili mo sa gagawin ko mamayang gabi. Kung mahina ang iyong sikmura, huwag kang titigin. Malakas ang kutob kong ang botones na may bahid ng dugo ay kay Barok. Nanay Doray, ako po magpapaalam po muna. May naiwan po kasi akong labahan. Sige, Neng. Salamat sa kape mo kanina. Sandali lang natigil si Nanay Doray sa pagsasalita nang ito'y muling mapatingin sa hawak nitong butones. Matyagang naghintay si Goryo pagsapit ng dilim sa paligid. Nagsimula ng isagawa ni Nanay Doray ang ritual sa sala mismo ng bahay. Walang damit pang itaas ang nakadapang si Goryo at pigil ang sarili na huwag magsalita gaya ng gustong mangyari ng matanda. Si Vanessa naman ay abot-abot ang kaba habang nakatingin sa seryosong ekspresyon ng nakapikit na si Nanay Doray. Hebicus mementus di alegre gorsaldo te. Goryo ang pangalan ng binarang. May mga bukol sa kanyang katawan at 35 taong gulang na. Gayon, sabihin mo Vanessa ang mga uod na nakita mo sa kama. Maputing uod na may 3 itim sa balat. Ganon din ang bukol na nasa likod ng asawa ko. May 3 butas kahawig ng isang... Kahawig ng ano? Vanessa? Butones? Sa pagkakasabi ni Vanessa, ay mabilis na napamulat ng mga mata ang matanda at diretsyong napatingin sa kinaroroonan niya. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makita ang mga uod na unti-unting nagsisilabasan sa butas ng bukol ni Goryo. Aray! Ang sakit! Masakit na masakit! Tiisin mo lang ang sakit dahil kusa silang aalis sa mga bukol mo hanggang sa muling mawala ang pamamaga. Nanay, tama po bang binabarang siya? Oo, isang malupit na paraan ng pambabarang na kung tawagin naming mga albularyo ay isang uod na ok-ok. Bakit ok-ok, Nay? Dahil mga uod silang naghuhukay ng laman. Unti-unti nilang kinakain ang laman ng tao hanggang makarating sila sa puso. Kusa silang nagpaparami sa loob kaya ang resulta nabubuo ang mga bukol sa balat na para itong tahanan nila. Diyos ko, Nanay, nakakatakot naman. Katulad ng binanggit mo kanina, ang gamit ng mambabarang na ito ay isang uri ng butones na suot ng kanyang biktima. Ang ibig sabihin, malapit sa pamilya ninyo ang may gawa nito. Bakit naman po niya babarangin ang asawa ko? Yun nga rin ang ipinagtataka ko. Yung pambabarang kasi sa isang tao. Nangangahulugan yun ng parusa sa nakagawa sa kanya ng masama. Mas mahirap kalaban ng malapit na mambabarang dahil makakagawa siya ng paraan kung paano niya maitatago ang kanyang tunay na pagkatao. Napatakip si Vanessa sa kanyang sariling bibig nang marinig ang mga sinabi ni Nanay Doray. Saka siya napasulyap sa umuungol na si Goryo dahil sa hindi nito maipaliwanag na sakit. Paano siya malalaban, Nanay? Gusto ko na matapos ang paghihirap kong to.
Alalahanin mo lang kung sinong nagawan mo lang masama. Nang sa ganon, madali nating matutukoy ang ating kalaban. Pero sa ngayon, inialis ko lang ang mga uod sa loob ng katawan mo. Babalik pa ba ang mga bukol, Nay? Oo, dahil mukhang nagtago ang may gawa nito sa pamamagitan ng pagbawi sa kapangyarihang itim. Hahanap naman ito ng mapaglilipatan kung ganun dalawa silang nagkasala sa taong yun. Wala kaming inaabusong tao ni Barok. Baka yung anak nyo, Nay. Masyado nang mahilig makialam ang babae niya sa mga kapitbahay. Ay, huwag mo nga ako maakusahan ng ganyan. Tsaka bumangaw ka na dyan at linisan mo ang kalat mo. Kumusta ang pakiramdam mo? Magana po, Nanay. Salamat sa iyo. Huwag ka muna magpasalamat sa akin dahil pansamantala lang yan. Ano po ba, Nanay, ang magandang paraan para mapigilang bumalik ang barang? Ang mambabarang lang ang magpapasya. Nahulog na lang si Vanessa sa malalim na pag-iisip nang biglang lumapit sa kanila si Karen na humahangos at takot na takot. Nabaling ang tingin nila sa babae. Ate, si Kuya Barok po. Nilalagnat po't nakatirik ang mga mata. Tara, Nay, tingnan niyo po ang kalagayan ni Barok. Bilisan natin at nang makita ko ang kanyang kalagayan. Sabay-sabay silang nagsitungo sa silid ni Barok at pagdating nila sa loob, nanginginig ito at namumutla. Mataas ang lagnat at hindi makapagsalita. Nilapitan ito ni Nanay Doray sa kahinawakan ng pulsuhan. Bakas sa mukha ng matanda ang matinding pag-aalala at napatingin sa gawin ni Vanessa. Kakaibang paraan na ginamit kay Barok. Uod na ok-ok na kulay pula. Ang kakayahan ng mga uod na ito ay ang pagsipsip naman ng dugo ng biktima na parang linta. Ano bang kamalasan ng dumapo sa pamilya ko? Sa mga tao dito, si Vanessa at Karen na lang ang natitirang walang sakit eh. Kaya isa lang sa inyong dalawa ang gumagawa nito sa amin ng kapatid ko. Baka ikaw, Vanessa. Bakit ako? Malay ko bang balak mo talagang kunin sa akin ang pera ko? Ba't ang tarantadong ito? Tingin mo sa akin mambabarang? Tama na. Wala nang mangyayari kung magtuturoan tayo. Ikuha mo na lang ako, Karen, ng tubig at lalagyan ko ang sugat sa katawan ni Barok. Agad namang sumunod sa utos si Karen. Habang si Vanessa ay hindi maalis-alis ang tingin sa namimilipit na si Barok. Ilang saglit lang ang lumipas ay bumalik na si Karen, dala ang asul na palangganang may lamang tubig. Kinuha yon ng matanda sa kamuling naupo sa tabi ni Barok. Pagkatapos ay pumunit ito sa damit ng binata na siya namang ginamit sa pagpunas sa mga sugat nito. Nagsisilabasan na, Nanay, ang mga pulang uod na nagmumula sa sugat. Oo, isa sa mabagsik na hayop sa buong mundo ang uod na ok-ok dahil kaya nitong kainin ang katawan ng tao kahit ito'y buhay pa. May mga naibalita na sa pahayagan na may nabubuhay na tao kahit buto na lang ang kalahating katawan nito. Ito ay dahil sa mga ok-ok. Malupit ang taong bumabarang sa amin. Gaganti ako at papatayin ko siya. Para ano? Anong laban mo sa taong patraidor kong pumatay? Hindi naman siya mananakit kung hindi siya nakaranas ng kalupitan. Kaya dapat makilala ninyo at unahan na nating humingi ng tawad bago pa mahuli ang lahat. Kalukuhan! Kami ang nasaktan, kami pa ang hihingi ng tawad. Huwag ko lang siya makikilala o magpapakita sa akin. Dahil pagkatapos ng ginawa niya sa amin, baka mapatay ko lang siya. Magsasalita pa sana si Goryo pero biglang nangisay naman si Barok. Sumuka rin ito ng maitim na likido na may malapot na laway. Abnormal din ang pintig ng puso nito at mainit din ang temperatura ng katawan. Pumikit si Nanay Doray, saka dinasalan ng pabulong ang nakapikit din si Barok. Ilang minuto ang lumipas ay unti-unting nawala ang pananakit ng katawan nito. Umalis din ang mga uod na pula. Ate Vanessa, ano pong nangyayari sa akin? Binabarang ka na rin at pareho na kayo ng kuya mo na nasa panganibang kalagayan. Nakasalalay ang mga buhay niyo sa taong bumarang sa inyo. 2 hanggang 4 na buwan ang itinatagal ng taong binabarang at kung hindi mapaglalabanan, mauuwi lang din sa kamatayan. Kuya, ayoko pa mamatay. Natatakot ako.
Maayos ka nga, para kang hindi lalaki. Walang mamamatay. Gagawa ako ng paraan para hindi tayo mamatay. Umiral na naman ang kahambugan mo, puro kayabang. Huwag mong turuan ang kapatid mo na maging masamang kagaya mo. Lintik lang talaga ang walang ganti. Papatayin ko siya kasama ng pamilya niya. Sinimulan niya to, ako ang tatapos. Huwag mong sabihin yan, baka maunahan ka namang babarang magsisisi ka. Naputo lang kanilang pag-uusap nang biglang magtatakbo si Karen papuntang kusina sa may lababo. Napasunod naman si Vanessa at naabutan niya itong walang tigil sa pagsusuka. Kung sa bagay ay hindi naman niya ito masisisi dahil kahit siya'y napapasukan na rin. Dalawa na silang nakayuko sa malawak na hugasan ng plato. Nang matapos ay parang sirang nagkasabay pa silang magtawanan. Na ikinainis naman nang sumunod din si Goryo. Kami ba ang pinagtatawanan nyo? Bakit ka sumuka, ha, Karen? Baka buntis ka. Nako, hindi po. Bata pa po ako para matutunan ng mga bagay na yan. Nasisiraan ka na talaga ng bait, ano? Paano mabubuntis? Wala ngang nobyo. Anong malay natin kung sa pagpapaalam sa atin para bumisita sa kanyang ina, sa hotel pala pumupunta. Katagpo ang kasintahan niya. Baka kapag binibigyan mo ng pera binibigay niya sa lalaki niya. Nasakta ng damdamin ni Karen nang marinig ang sinabi ni Goryo. Bigla itong napaiyak at tumakbo palabas ng kusina. Galit namang binalingan ni Vanessa ang asawa dahil sa walang prenong pagsasalita nito. Kita mo na, ang hirap sa'yo, wala kang preno sa pagsasalita eh. Hindi mo muna iniisip kung nakakasakit ka na. Sige na, humingi ka na tawad sa kanya. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Katulong ko lang naman siya. Masyado namang maramdamin. Para yun lang umiyak na. Katulong nga natin si Karen pero hindi ibig sabihin na pwede mo rin siyang pagsalitaan ng masakit. Trabaho lang niyang binayaran natin, hindi ang pagkatao niya. Ewan. Kung gusto mo, di ikaw gumawa. Basta ako, wala akong pakialam kung anong nararamdaman niya. Magsama kayo. Mukha naman kayong mga sungot. Kung ipagtanggol mo siya, akala mo kapatid mo ako ang asawa mo. Kahit asawa pa kita, kung nakagawa ka ng hindi maganda sa kanya, ako mismong makakalaban mo. Ay, lintik! Sa pagkakataong yun ay biglang nakaramdam ng awa si Vanessa para sa dalaga. Kaya't naisipan niyang puntahan muna ito sa kwarto nito. Pagdating niya sa tapat ng silid ni Karen, nakasarado na yon. Mula sa kanyang kinaroroonan, dinig niya ang impit na iyak ng babae. Yon ang pinakamasakit na akusasyong masasabi ng isang lalaki sa isang babae. Wala na siyang magawa kundi ang umalis sa tapat ng pintuan at nagtungo na lang sa sala kung saan naroroon si Nanay Doray na nakaupo rin. Ngunit hawak ang 2 tasa ng kapeng pinag-inuman nilang dalawa kaninang umaga na hindi pa naliligpit ni Karen. Ay, Nay, bakit hawak niyong 2 tasa na yan? Sinasabi ko na at dahil sa kapeng ito, halatang unang subok at mukhang baguhan sa paggamit ng barang. Pero malupit na agad ang ginamit. Ano po bang pinagsasasabi niyo, Nay? Kilala ko na kung sinong bumabarang sa magkapatid. Sino po, Nay? Ang nagbigay ng kapeng may bisa na parang isang bulag. Hindi ko akalaing may isahan ako ng isang bata sa pamamagitan ng aking kape, kaya hindi ko agad siya nakilala. Pero ngayon, sigurado na ako. Si Karen bang tinutukoy ninyo, Nay? Wala nang iba pa. Siya ang may matinding galit sa magkapatid at sa nakikita ko, batay sa binitiwang salita ng pagbabanta, tototohanin niyang patayin sina Barok at Goryo. Bakit niya gagawin to, Nay? Napakaganda na pinakita ko sa kanya. Tinuring ko siyang kapatid. Ang maganda niyan, kausapin natin mamayang gabi si Karen sa kanyang silid. At kahit na anong mangyari, wag mo munang ipapaalam kay Goryo, baka kung ano pang gawin niya. Opo, Nay. Kapag nagmatigas siya sa itatanong natin, ang 2 botones na ginamit niya sa magkapatid ang siyang ibabalik ko sa kanya. Ay, ano nang mangyayari sa kanya? Siya ang mamamatay ng mabilis, higit pa sa inakala niya.
kasama ang mga uod na ukok. Dahil kung hindi natin yung gagawin at malalaman niyang alam na natin na siya ang mambabarang, papatayin na niya ang magkapatid. Diyos ko, paano niya ito nagawa sa amin? Akala ko mabuti siyang tao. Tigilan mo ang iyong galit kapag kaharap natin siya mamaya, ha? Sana nga, Nay, dahil talagang masasaktan ko siya. Pagsapit ng itinakdang oras ng paghaharap nila ni Karen, sa tapat mismo ng silid ng dalaga, kumatok siya para pagbuksan siya ng pinto. Sakto namang nakatulog na ang dalawang lalaki dahil pasado 12:00 na yon ng hating gabi. Karen, gising ka pa ba? Pwede ba tayo mag-usap? Bakit po, ate? Namumugto ng mga mata mo, ah. Alam kong dinamdam mo yung mga sinabi sa'yo ni Goryo. Pwede bang pumasok? Doon tayo mag-usap, kasama ko si Nanay Doray. Po, ano po bang pag-uusapan natin? Mahalaga ang sadya namin sa'yo. Doon tayo sa loob para walang ibang makarinig. Sige po, pasok po kayo. Binuksan ng malaki ni Karen ang pinto nito para makapasok si Vanessa kasama si Nanay Doray. Isinara ni Karen ang pinto, saka naupo sa gilid ng kama nito. At nang makita niya ang kabuuan ng silid, agaw pansin ang itim na ribultong nakatayo sa ibabaw ng aparador nito. Kasya ang 2 tao at pwedeng magtago hanggang sa loob. Pero iba ang sadya nila sa dalaga. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bakit mo binarang ang magkapatid? Anong kasalanan nila sa'yo? Nagtitimpi lang ako ng galit para sa'yo dahil kahit papano napamahal ka na sa akin, ha? At tinuring ka na para ko na rin tunay na kapatid. Kaya nakikiusap ako sa'yo, sagutin mo na maayos ang tinatanong ko sa'yo. Ate! Bawiin mo ang barang mo sa magkapatid kung ayaw mong ibalik ko sa'yo mga uod na ok-ok. Hindi pwede, nanay. Nagkakamali kayo. Hindi niyo po ako naiintindihan, eh. Anong gusto mong unawain kang hayop ka? Ang kapal na mukha mong gawin to sa amin? Tuluyan ang lumabas ang galit ni Vanessa at nasampal niya sa mukha si Karen. Naawat lang siya ni Nanay Doray kaya't nahawakan ni Karen ang umiinit na nitong pisngi. Nauwi yun sa paghagulgol ng dalaga. May dahilan ako kung bakit ko ginawa yun sa inyo. Patawarin mo ko, ate. Hindi mo alam kung bakit nagtiis ako para makasama ka. Hindi ako nagtiis na makasama ka. Totoong tinuring kitang parang tunay kong kapatid. Nagtiwala ako sa'yo. Pero anong ginanti mo? Niloko mo ko, sinaktan mo ang asawa ko. Salamat, ate. Tinuring mo ako na parang isang kapatid. Mahal kita at kaya kong magsakripisyo para sa'yo. Ano bang pinagsasasabi? Lahat sila ay natigilan nang mapatingin si Karen sa pagpipihit ng seradura sa labas ng pinto ng silid. Kung saan ay mabilis na napatayo si Karen at para itong natarantang natatakot nang muli itong tumingin sa kanila. Ate, dun muna kayo magtago sa aparador ko. Bakit ako magtatago? Bahay ko to. Basta, ate, nakikiusap ako. Saka na ako magpapaliwanag. Basta magtago kayo ni Nanay Doray. Sino bang nasa labas at nanginginig ang iyong katawan? Saka may butas-butas yun. Baka makita lang din kami. Kahit na anong mangyari, wag na wag po kayong gagawa ng ingay, ha? Makikita ninyo kung bakit ako nagkaganito. Dahil sa tensyon at panginginig ni Karen, napilitan silang magtago sa aparador na itinuturo ng dalaga. Hinarangan pa yun ng silya. Kita rin naman nila kung sino ang taong kinatatakutan ni Karen dahil sa maliliit na butas ng pinto ng aparador. Pigil na pigil ni Vanessa ang kanyang hininga habang nakasilip sa butas. Ganon din naman si Nanay Doray. At nang buksan ng dalaga ang pinto, ang taong nasa labas ng silid ay walang iba kundi si Barok. Hayop kang babae ka? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang maglalak ng pinto? Ang tagal mo pang buksan! Kasi may ginawa lang ako, kuya. O ano pang ginagawa mo?
Magubad ka na. O baka gusto mong itara ko sa dibdib mo ang punyal na ito? Opo, kuya. Mag-uubad na. Bilisan mo, lintik ka! Aray ko, kuya. Huwag naman na makawala kayo. Nakikiusap po ako. Abot langit ang pagpipigil ni Vanessa upang wag umiyak sa kalapastangan ng Yuni Barok sa kaawa-awang si Karen. Umagos ang kanyang mga luha at sa isip ay pinagmumura niya si Barok dahil sa matinding galit. Kinagahasa pala nito ang dalaga gabi-gabi at wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Pagkatapos nitong gawin ang kahalayan sa babae, parang walang nangyaring lumabas ito ng silid. Naiwan ang humahagulgol sa iyak na si Karen. Hayop! Lalabas ako, Nay! Ang hayop na Barok na yun, mapapatay ko siya! Diyos ko, saksi tayo sa pambababoy ng hayop na yun kay Karen. Ipapakulong ko siya, Nay! Lalabas na sana sa pinagtataguan si Vanessa pero napahinto siya nang may pumasok na isa pang lalaki. Pangisi-ngisi pa na parang isang demonyo. Laking gulat niya nang makitang si Goryo pala ang pumasok. Ang inakala nilang tapos ng kalbaryo ni Karen ay mismong asawa niya pa ang pumalit. Gumuho ang kanyang mundo pagkakita sa lalaki para siyang mababaliw sa sakit. Pati ang mahigpit na pagkapit ni Nanay Doray sa palad niya ay hindi na niya maramdaman. Nanlalamig ang buo niyang katawan at walang patid ang mga luhang umaagos sa pisngi niya. Huwag po, kuya. Maawa kayo sa akin. Nakikiusap ako. Ganyan nga. Ang gusto ko sa babae, lumalaban. Huwag ka lang maingay para wala tayong magiging problema. Ako naman ang paligayahin mo. Kuya, ayoko na. Parang awa niya na. Huwag ka na magpumiglas. Matagal na nating ginagawa to ha? Pagbabayaran niyo to. Kayo na kapatid mo. Mga demonyo. Hayop. Mamatay na kayo. Halos maubusan ng boses si Karen habang hawak ang kumot na nakabalot sa katawan nito. Pasigok-sigok ito nang lumabas si Goryo sa silid ng dalaga. Tumayo si Karen at napasandal sa pintong padausdos hanggang makaupo sa sahig. Habang si Vanessa, nanlalabo ang paningin dahil sa kanyang mga nasaksihan. Parang siyang namatay at hindi niya magawang tumingin kay Karen. Habang yakap-yakap ni Nanay Doray si Karen, ay napahagulgol naman ng malakas si Vanessa. Karen! Diyos ko! Sabihin niyo sa akin, ate, bakit hindi ko yun gagawin sa kanila? Magbabayad sila. Sinira nilang buhay ko. Bakit hindi ka umalis? Nagsumbong ka sana sa mga pulis. Para ano, ate? Para bayaran lang ni kuya yung mga pulis at palabasing ako mali. Mayaman kayo, maimpluwensyang tao. Anong laban ko sa kanila? Pero bakit kailangan mo magtiis ng ganito? Dahil tinatakot ako ng asawa ni ate na papatayin niya si nanay at si ate Vanessa. Ayokong masaktan siya ng dahil sa akin. Mapapatay ko sila. Mga hayop. Wala silang mga puso. Napaupo na lang din sa sahig si Vanessa dahil sa mga revelasyong natuklasan niya. Paano pa niya haharapin ang asawa? Ganong alam na niya ang kademonyohang ginawa nito kay Karen. Nakatulalang lumabas ng silid si Vanessa, diretso sa sala. Naroroon ang dalawang lalaki, kampanteng nakaupo, na para bang walang nangyari. Saan ka ba nagpunta, Vanessa? Nalibot ko na ang buong kabahayan sa paghahanap ko sa'yo Oo ate, saka mapula po ang inyong mga mata. Parang galing kayo sa pag-iyak Bakit hindi ka nagsasalita? Ano ba nangyayari sa'yo? Ate,
May problema ba? Mga hayop! Demonyo! Pagbabayaran niyo mga kababuyan yung dalawa! Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Nakita ko! Kayong dalawa ni Barok, kayong dalawa pinaggagahasan niyo at pinapoy niyo si Karen! Ang dapat sa inyo mamatay! Teka ate, mukhang hindi ko na rin nagugustuhan ng mga salitang lumalabas sa bibig mo eh. Ganyan nga, ipakita mong impacto kang tunay mo ugali. Hindi bagay sa'yo maging santo? Kaya pala, sa tuwing nakikita ko si Karen na naguhugas ng katawan na parang diring-diri sa sarili niya dahil sa pinaggagawa niyo kay Karen. Nagsisinungaling si... Hindi! Totoo lahat ng sinasabi ko. Kitang-kita ko ng halin-hina ninyong pinagsamantalahan si Karen. Dalawa kami ni Nanay Doray. Pinagtago niya kami sa aparador para makita namin mismo ng dalawa naming mga mata ang ginagawa ninyo. Sa ganoong paraan hindi kayo makakatakas sa pagsisinungaling. Ipapapulis namin kayo. Kuya, ayoko makulong. Tumahimik ka! Di tayo makukulong. Ang akala ba ninyo may pakukulong nyo kami? Pues nagkakamali kayo. Uubusin ko lahat ng pera ko para pangtapal sa mga mukha ng mga pulis. Hindi sa mga pulis. Sa akin kayo mananagot. Sa akin kayo nagkasala kaya tanggapin niyo ang malupit na parusang ipapataw ko sa inyo. Mga taong hayok sa laman para hindi na kayo pamarisan. Nagulat si Vanessa sa biglang paglitaw ni Karen sa likuran nila. Nakasuot na ito ng bestidang itim. Magulo ang damit at maitim ang mga mata. Ang nakakatakot nitong itsuray na dagdagan pa dahil sa hawak na 2 botones kung saan ipinakita nito kung paanong padaanin ang mga uod sa butas. Sa isang iglap na tumbang magkapatid at nagsilabasan ang mga uod. Sa tenga, sa bibig, pati sa mga mata. Goryo! Nararapat lang yan sa kanila kaya wag mo silang iyakan. Ganyang parusa ang nararapat sa mga lalaking mahilig makialam sa mga babae. Patay na sila, nanay. Paano natin may papaliwanag sa mga pulis ang mga nangyari sa kanila? Ay, hindi maghihinala ang mga pulis dahil kitang-kita na para silang nahagnas na bangkay sa tulong ng uod na okok. Ang mga okok na ang bahalang mag-iwan ng ebidensya para matukoy ang kanilang pagkamatay. Tapos na ako, ate. Kailangan ko na umuwi sa amin bago pa kunin ang paningin ko. Itong ginamit kong kapalit sa lahat ng pagtanggap ko sa itim na karunungan eh. Ang kakayahang ipinakita mo, Karen. Pamilyar yan sa akin. Gusto kong sumama sa inyong bahay para makatiyak akong tama ang aking nararamdaman sa kakayahang tinataglay mo. Nang magkasundo ay magkasama silang umuwi sa bahay ni Karen. Liblib yon at maliit lang ang kubong kanilang nadatnan. Sa balkonahin nito ay isang payat na babaeng kasing edad ni Nanay Doray. Maikli ang paa nito at nauna pang lumapit si Doray sa ina ni Karen. Leticia? Kilala niyo pong nanay ko? Oo, dahil siya lang ang may kakayahang tulad ng pambabarang mo. Ang babaeng ginahasan ng mga kalalakihan. Hindi ko akalaing mangyayari din ito sa'yo. Kung ganun, Nanay Doray, siyang kaibigang matagal niyo nang hinahanap. Siyang tunay kong ina bago pa siya umalis noon. Napahagulgol ng iyak si Vanessa at nagtatakang napatingin din kay Karen. Hindi siya makapagsalita dahil alam niyang hindi niya tunay na ina si Nanay Doray. Dito lamang siya iniwan ng kanyang amang namatay noon. Kung ganun, totoo ko pong kapatid si Karen. Diyos ko, ang kapatid ko. Ate, totoong ate kita. Kaya pala, maganda ang loob ko sa'yo nung una pa lang kita nakita. Akala ko sa pelikula lang nangyayari ito. Pati pala sa totoong buhay. Dahil sa pagpatay ni Nanay Leticia sa mga taong gumahasa sa kanya, lulumpo siya. At hindi malabong ako naman mabulag. Kaya lang ate,
Buntis po ako. Hindi ko alam kung sino sa dalawang tunay na ama ng pinagbubuntis ko. Palalakihin natin ang bata. Tutulungan kita. Ayoko sa bata, ate. Mamamatay ako. Hoy, walang kasalanan ng sanggoy kaya wag mo siyang idamay. Gaano man kabigat ang mga nangyari sa'yo, hindi yan tamang solusyonan para wakasan ang buhay na hiniram mo lang. Lumuluhang napayakap si Vanessa sa kapatid. Ngayon ay hindi niya pagsisisihan ang mga nangyari dahil kasama siya sa nagbigay ng hustisya sa kanyang tunay na kapatid. Ilang buwan ang lumipas, nasa harap ng puntod ni Goryo si Vanessa kasama ang 2 taong gulang na anak nila at pati na rin si Nanay Doray. Sana'y wala ng babae ang mabibiktima ng panggagahasa para wala ring mambabarang na kailangan pang pumatay para sa hustisya. Nararapat lang ang kamatayan para sa kanila. Pero maling taong humusga sa buhay nila. Ate, umiiyak na si Gabriel kaya bumaba na ako ng kotse. Ang tungkod mo hawakan mong mabuti ha. Hindi ka na sanay bumaba. Pabalik na rin kami. Ate, nakakainip kapag bulag ka. Puro kadiliman ang nakikita. Sus! Tara na nga at hinihintay na tayo ni Leticia.